Ano, ako nagpapakamatay yung kakatrabaho. Siya nakikita sa mga iba't ibang club, gabi-gabi, iba't ibang babae kasama, nag-golf. Buntis ka nito? Oo, 6 months ako kay Maria. Natutulog ako ng hapon na bigla siyang pumasok sa kwarto, binuhusan niya ako ng tubig. Basang-basa yung kama. Pinagmumura niya ako. Sabi niya, ina mo, ganyan. Dito nga sa ginawang pambababoy at pangbabalahura nito ni Lee O'Brien kay Pokwang nung sila ay nagsasama pa. Magandang araw mga kachika! Nigel po ulit ang inyong chika patron! Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending na mga showbiz balita. Hindi ko napigilang maiyak at mabwisit habang pinapanood ko yung latest content ni OG Diaz sa kanyang personal channel sa YouTube. Yung tinutukoy ko nga dyan mga kachika, yung interview niya kay Pokwang tungkol sa mapait na sinapit nito mula sa dating asawa na si Lee O'Brien. Habang nanonood nga ako mga kachika, talaga namang nanggagalaiti ako sa inis at galit dito nga sa ginawang pambababoy at pangbabalahura nito ni Lee O'Brien kay Pokwang nung sila ay nagsasama pa. Ngayon mga kachika, grabe pala no? Ito palang foreigner na ito, hindi man lang nagawang magsustento sa kanilang anak. Diba mga kachika? Tapos ito pa, ayon kay Pokwang, siya pala ang bumubuhay dito sa damuhong ito. Kumbaga, sabi ni Pokwang sinusustentuhan niya raw or siya yung nagbibigay ng pera, siya yung bumubuhay dito kay Lee O'Brien nung ito ay nasa Pilipinas pa. Di ba mga kachika, habang siya ay pagod na pagod, magtrabaho, alam niyo yun, todo kayod para buhayin yung pamilya niya, ito si Lee O'Brien nandun lang mga kachika sa isang club, gabi-gabi, nag-golf kasama ang kung sino-sinong mga babae. Ano, ako nagpapakamatay yung kakatrabaho. Siya nakikita sa mga iba't ibang club, gabi-gabi, iba't ibang babae kasama, nag-golf. Ano ka? Ano ginagawa mo rito? Pasarap ka lang? Habang ako nagkakandakuba kakatrabaho, di ba? Ang palayasin, hindi ano. Isipin niyo yan mga kachika, kung gaano kakapalang muka ng taong yan. Tapos 'di ba ang nangyari pa si Pokwang ang binabash ng mga tao recently. Parang sinasabi nila na si Pokwang daw ang may problema. Pero base dito sa mga statement ni Pokwang na mukhang totoo kasi meron siyang ebidensya 'Di ba siya yung naapi, siya yung inabuso mga kachika. Halina't sabay-sabay natin panoorin ito. Na bakit pag sa isang relasyon nasira ang isang relasyon, babae ang sinisisi? Una mo yan. Laging ang sisi sa babae. Ay, bitter ka. Bitter kasi yan Hindi makamove on. Parang, okay. Bakit ganun? Anong nangyayari? Ba't ka pa nagsasalita? Deported na nga. Ano pang gusto mo mangyari? Ang gusto kong mangyari? Hoy, magtrabaho ka. Magbigay ka naman sa anak mo. Hindi nagbibigay sa anak Yung nandito, hindi nagbibigay. Yung nandun, wala. Sabi ba naman, pinadeport mo natural. Yung nga nandito, hindi nagbibigay Diba? Hindi sa may gusto, nanggigigil ako kasi nga hindi siya nagpapakaama. Ako lang ba gumawa mag-isa nito? Diba? Karapatan ng anak ko yun. Kaya ako lumalaban, karapatan ng anak ko. At ganun din ang gawin ninyo sa mga anak ninyo kung sakaling mangyari sa inyo yan. Huwag nyo nga hayaan na ganyan-ganyanin lang kayo, diba? Paano matututo yung mga yan? Kaya dumadami yung mga ganyan Kinukonsinti kasi. Diba mga kachika, sino ba naman ang hindi kikilabutan sa ganyang gawain, ganyang pagtrato ng isang banyaga sa isang Pilipina na nasa sarili nitong bansa? Kaya nga doon sa comment section, nabasa kong napakadami ang bumilib kay Pokwang dahil nga naglakas loob itong sampahan ng kaso at ipa-deport itong kanyang asawa na nang aabuso sa kanya. Actually mga kachika, hindi pa nga dyan nagtatapos yung kwento Meron ding ibinahagi si Pokwang na talaga namang makikita nyo kung gaano siya nilapastangan ng asawa niyang ito. Kasi mga kachika, meron daw pagkakataon na nahuli niya itong nakikipag-flirt sa isang babae. Ngayon, syempre, pupunahin niya, tatanungin niya, sino ba yung babaeng iyan na piniflirt mo? Ngayon mga kachika, bigla daw nagalit sa kanya itong si Lee O'Brien. At ang gante ang resback sa kanya, bigla daw siyang pinasok sa kwarto nito. Dinuro-duro, pinagmumura mga kachika at biglang binuhusan ng isang balding tubig. Di ba mga kachika, considering binigyan emphasis ni Pokwang na buntis daw siya noong mga panahong iyon. At sobrang selan daw nung kanyang pagbubuntis kasi 45 na daw siya noon. At konting stress lang daw ay maaaring malaglag sa kanya yung ipinagbubuntis niyang si Maria.
Di ba mga kachika? Actually, pinagtapat nga dyan ni Pokwang na maraming beses na pala siyang nalaglagan ng bata dahil dito sa kanyang asawang banyaga. Grabe mga kachika, ako sa totoo lang napapikit na lang yung mata ko sa awa Yung binuhusan niya ako ng tubig. Binuhusan niya ako ng tubig noon. Sinabuyan ka niya I ng was 6 months pregnant kay Malia. Nakita ko siya nagla-like siya dun sa isang babae na halos nakahubad na. Sino tong girl na to? So tinignan ko yung account ng babae sa Instagram. Oh my God! Araw-araw na ginawa ng Diyos na halos nakahubad na yung babae sa Nilalike. Oo, taga-Aklan Lagi siyang nakalike. Halos hubad na yung babae. Disrespectful yung ganon sa partner mo. Halimbawa, kahit tao, nakikita, uy, yung ano ni Pokwang, like ng like dito kay Kemi, Diba? Anong iisipin ng tao? So now, sinita ko siya. Kasi hindi siya pinafollow ng girl Siya lang ang nakafollow. Hindi siya pinafollow ng girl. Oo. Titanong ko siya, sabi ko, sino to? Bakit araw-araw ka nakalike sa kanya? Ito na. What's f***ing big deal? It's just f***ing Kemi. Puro f***ing na lumabas sa bunganga. Oh. Bakit daw big deal sa akin yun? Ano lang naman daw. It's f***ing social media. F***ing Kemi. Puro f***ing na lumabas. That was 10 a.m. ng umaga. Buntis ka nito. 6 months ako kay Maria. Natutulog ako ng hapon na nap time. Bigla siyang pumasok sa kwarto. Binuhusan niya ako ng tubig. As in, binuhusan niya ako ng tubig. Basang-basa yung kama. Pinagmumura niya ako. Sabi niya, ina mo, ganyan. Para daw binibig deal ko daw yung mga ganun. Kasi siguro, sumama ang loob niya dahil nabuking ko siya. Mo, ganyan. Tapos dinuro-duro niya ako habang nakahiga ako sa kama. Ako, Mars, pati yung kama ko, basang-basa. Nagulat ako. Walang kaabog-abog. Bumasok siya sa CR. Paglabas niya, may dala-dala na siya. Binuhusan niya akong ganun. Ina mo ka. Mo. Ano reaction mo nun? Di syempre na. Gumanti ka ba? Mars, maselan yung lagay ko. Oo nga, actually. Di ba, alam mo yan, maselan yung pagbubuntis ko kasi edad ko nun 45. So maselan na, di ba? Sa galit ko, kesa mag-abang-abot kami, nakakatawa, bahay ko yun, di ba? Akong lumayas Tapos nun, ilang beses ako nagbi-bleed dahil sa stress. Ilang beses na muntik malaglag si Malia. Now, dyan naman papasok naman yung OB-GYN ko. Titistigo rin siya kung sakali. Tinatry ko pang masalba para kay Malia. Ako na lang pala yung nag-e-effort. Kasi yun pala talaga yung gusto niya. Siguro hinihintay lang niya talaga na magalit ako, mapalayas ko siya. Para nga namang magmumukhang ako yung kontrabida. Pabiktim Ang galing. Ang galing magpabiktim. Kasi dati, pag tinitignan natin sila sa kanilang social media account, sa kanilang YouTube channel, nakikita naman natin na sobrang okay sila masaya sila. Pero mga kachika, sa likod pala ng mga tingting iyon, puno ng away, puot at galit sa isa't isa. At lahat yan mga kachika ay tila galing or kasalanan nito ni Lee O'Brien. Siya yung sinasabi natin mga kachika na sumira doon sa sarili niyang pamilya. Diba? Bukod nga sa palamunin, hindi nagsusustento, nambababae, nagsusugal at higit sa lahat, inaabuso at hinaharas niya si Pokwang mga kachika. Diba kagaya nung pagbuhos ng tubig? Grabe yun, kumbaga hindi mo dapat ginagawa yun sa isang tao. Kumbaga sa hayop nga maawa kang gawin yun Tapos gagawin mo pa sa isang tao. Kaya nga matapos ng interview na yan, paniwalang paniwala naman ako dito sa mga ikinwento at ibinahagi ni Pokwang. Kasi mga kachika, lahat yun ay may ebidensya Kumbaga may sinasabi siya na ultimo yung OB-GYN nila ay handang patunayan na maraming beses na siyang nalaglagan ng bata dahil kay Lee O'Brien. Ultimo yung mga kasambahay niya handang patunayan at tumistigo laban din doon sa foreigner na yon. Ngayon tuloy matapos mapanood ng mga tao yung interview na yan, na kay Pokwang ang lahat ng kanilang simpatya. Siguro pati yung mga bashers kinakain na ngayon lahat ng sinasabi nila matapos nila malaman ang katotohanan kung paano nga ba tinanggap ni Pokwang yung pang-aabuso at paglalapastangan sa kanya ng kanyang dating asawang foreigner na si Lee O'Brien. Kung inyong mamarapatin mga kachika, nais ko rin marinig ang inyong mga opinyon sa usaping ito. Ilagay nyo lang dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Yung kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.